Sa bawat lungsod, may mga taong nabibiktima ng kasakaman. Hindi laging baril o dugo ang krimen. Minsan, papel at panlilinlang ang gamit na sandata. At dito, nagsisimula ang kwento ng isang biktima ng estapa. Ang ganda ng investment nito. Mukhang lalago yung pera ko dito. Wait. Uy, Mare! Mare! Tignan mo! Mare, tignan mo tong post na to. Ang ganda dito mag-invest ng pera. Mukhang yayaman ako dito. Baka mas company yun. Hindi, Mare. Tignan mo. Ang dami nagko-comment dito na yayaman daw sila bukas. Kung mag-invest ka rin sa iba, mag-invest ka lang sa sarili mo. Magtayo ka ng business, mas magandang investment. Ang hirap kasi, Mare. Papagod ako. At least, alam mo sa sarili mo, nalalago yung pera mo. Hindi yung may scam ka. Pag-iisipan ko. Basta binalaan na kita. Mahirap magtiwala sa kanila. Sige, Mare. Thank you. Sige na, kasi alis sa akin. Ingat ka, Mare, ah. Bye-bye. Ano yung gagawin ko dito? Sa nais na palaguin ang kanyang pera, hindi niya alam na ang kapalit pala nito ay ang kanyang tiwala. Magandang araw po. Dito po ba yung investment? Yes po, ma'am. Tuloy po kayo, ma'am. Magandang araw po, ma'am. Richard Santos po, Investment Agency. Mag-apply po ba kayo? Yes po, sir. Kung gano'n naman po, ma'am, paniguradong mas dodoble yung pera niyo dito. Sure ba yan? Baka maloko kasi first time ko lang mag-i-invest ngayon. Yes, ma'am. Sure na sure. Bale, dito po nakalagay yung pangalan ko, yung address ko, at yung contact number ko. O siya, sige. Paano ba yung transaction natin ngayon? Bale, ma'am, pipirma lang po kayo sa kontrata natin. At ibibigay niyo po yung gusto nyong invest sa akin. O siya, alam mo ba? Matagal ko tong inipon. Sana lumago tong pera ko. Kasi gusto ko nang yumaman. O, ito. Maraming salamat po, ma'am, sa tiwala. Tamis na pangako na palitan ng tiwala ang pagkaalinlangan. Ngunit ang ngiti ay maskara lamang at ang kapalit ay pagkawasak. Kamusta na kayo in-invest kong pera? Tawagan nga yun. Hello po, ako po pala si Monica Reyes. Yung nag-invest po sa inyo ng pera. Hello po, ma'am. Bale, tuloy-tuloy pa naman po yung ininvest nyo na pera po. Ganun po ba? Marami pong salamat. Pwede ko po bang matanong kung kailan ko po pwedeng makuha? Bali sa December 1 po, ma'am. Pwede nyo na pong makuha yung pera. Talaga po ba? Salamat po. May pamasko na ako sa mga anak ko. Ngunit sa mga darating na linggo, magbabago ang lahat. The number you are trying to reach is currently unavailable. Please try again later. Insan, anong nangyayari sa'yo? Insan, na-scam ata ako, Insan. Anong nangyayari? Bakit ka na-scam? Nag-invest ako ng pera. Magkano nawala sa'yo? 50,000, Insan. May kontak ka pa ba niya? Meron. I-report natin sa pulis yan. Yan kasi, naniniwala ka sa mga ganyan. Tara na. Asan na yung contract? Nang makalis na tayo, makareport na natin sa presinto yan. Asan na, Insan? Insan. Tara na. Pumunta na tayo ng police station. Huwag ka mag-alala, Insan. Mabibigyan ka rin ng hustisya. Sana nga, tangina no. Magandang hapon po. Ano pong may tutulong ko sa inyo? Ito po kasing Insan to, na-scam. Tungkol saan po yung scam? About po sa investment. Investment po? Meron po ba kayong mga ebidensya na mapapakita sa akin? Yes po, sir. Andito po lahat ng papeles, kontrata at resibo. Si Richard Santos. Meron po ba kayong litrato ni Richard Santos? Yes po, sir. Ito po siya. Parang pamilyar ng mukha na ito Marami na rin akong naririnig na pangalang Richard Santos. Marami nagre-reklamo sa taong to. Hayaan niyo po, maghahain po tayo ng reklamo at sasapahan po natin ang kaso si Richard Santos. Pinapahintulutan ang pag-aresto kay Richard Santos para sa kasong estapa. Ang utos ng batas ay sandata laban sa kasinungalingan.
Police po. Ano pong kailangan nila? Dito ba nakatira si Richard Santos? Opo. Ano mo yung taong yun? Papa ko po. Dito ba siya? Ba! May nagaan sa'yo, police! Ikaw ba si Richard Santos? Yes sir, bakit po? May warrant to arrest ka. Galing korte. May kaso ka ng stapa. Ha? Hindi yan totoo. Meron na ebidensya na magpapatunay na ikaw ang nagkasala. Ha? Ano sa pa sinasabi niyo? Hindi yan magagawa ni Richard. Di ko magagawa yan. Taas ang kamay, talikod. Sa presinto ka na lang magpaliwanag. Hindi niya yan magagawa. Huwag niyo na siyang anuin. Bitawan niyo siya. Taas ang kamay. Pa! Bitawan niyo siya. Sa presinto na lang po kayo magpaliwanag, miss. Ikaw, Richard Santos, ay naaresto sa salang estapa. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Anumang iyong sabihin ay maaaring gamiting pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay meron ding karapatang kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili at kung wala kang kakayahan, ito ay pagkakaloob sa iyo ng pamahalaan. Nauunawaan mo ba ito? Sa bawat panlilingdang ay kapalit na ustisya at sa bawat biktimang lumalaban may pag-asa pa rin bumangon. Ang estapa ay maaaring magwasak ng tiwala pero hindi kailanman ng katotohanan.